Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pasensya na po talaga ha, nagkasakit ako eh. Pasensya na talaga. At anyway, hindi pa sana ako mag-upload. Kaya lang, nakita ko po itong video ni Senator Marcoleta at dito po ay marami po tayong malalaman. Maiintindihan natin mga kababayan at sana po, medyo mahaba-haba ito, sana po ay panoorin po ninyo, kumbaga intindihin kasi siya lamang po ang nagpaliwanag ng malinis at maiintindihan natin na sila po na mga nag-aakusa na yung mga nagtatanggol sa ating bayan, sa ating Pilipinas ay tinatagurian nila na traidor, 'di ba? Pro-China. Yung po mga tao katulad natin na gusto lang naman natin maprotektahan yung ating bayan, yung ating biggest trading partner at yung ating mga OFW, 'di ba? Sa Macau, mainland China, Hong Kong, protektahan po kasi kung hindi ako nagkakamali ay meron po tayong baka aabot ng 250,000. Ngayon, dahil dyan, sa ayaw natin na magkaaway-away tayo, wala namang nangyayari sa away-away, tinatawag nila tayong traidor. Lalo na ngayon, pinagdidiskitahan nila ng husto si Senator Marcoleta dahil ngayon po mga kababayan, may iba na ito. New kid in town kumbaga. Na hindi po ito nadadala si Senator Marcoleta sa kampi-kampihan. Hindi siya nadadala sa kung sinong may pera, kung sino ang oligarko, kung sino this. Ibang klase po, ibang klase si Senator Marcoleta. Kaya habang inuurot ninyo siya, lalo siyang nagpapakita ng katotohanan. At kayo mismo ang mababalikan. Panoorin po talaga ninyo itong mga kababayan, malinaw na malinaw pala na sila ang nanluloko sa atin. At ipinare-remind din dito sa mga to na kayo, sinadya ninyong linlangin ang taong bayan pagdating sa West Philippine Sea. Ito na mga kababayan, dire-diretso na tayo. Hindi ko masyadong magsasalita in the middle kasi mahaba-haba nga ito. Siguro paminsan-minsan lang. Ito po mga kababayan. Pakinggan natin. Sige po, let's Pero go. si retired Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, debate ba? Sige, magdebate tayo. Etong dalawa, ang ating pag-usapan, dalawang tema. Sen, ano ang tugon po ninyo dito? Hindi, unang-una, ikinatuwa ko naman yung pagtanggap niya doon sa aking proposal. Actually, debate nga lang ang nagamit ko, pero sinabi ko friendly debate. Apo, friendly debate. Ang gusto ko nga sabihin sana, parang free-willing discussion ng isang namumuong suliranin sa ating lipunan. Kasi ang pinagmumulan nito ay sari-saring mga fabricated na pinagsama-sama. Mamaya ipakikita natin para linawin natin ang lahat ng ito. Apo. Sabi ko nga sa ikinatuwa ko ito, ngunit nagkaroon lang ako ng konting reservation doon sa kanyang pagtanggap dahil gusto niyang limitahin yung pinaka-area ng pag-uusapan. Nilinya na niya, sinabi ko raw na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi naman niya kasi binalikan yung mga pangyayari kung bakit nabanggit ko yung ganong klaseng pananalita. Na noon, totoo, sa isa sa mga pagdinig namin sa House of Representatives, may kinalaman doon sa mga vloggers. Apo. Dahil sa kakulangan ng maraming mga impormasyon, lalong-lalo na ako sa South China Sea, na kung tawagin yung ibang panig nga nito yung West Philippine Sea. Nasabi ko nga, sa totoo lang, if we take into account the international community, Yes. there is no such thing as West Philippine Sea. Pinipilit kong ipaliwanag na para tanggapin na magkaroon tayo ng West Philippine Sea, marami tayong mga steps na gagawin. Ido-drawing natin yan, gagawan natin ng chart na mga kasamang coordinates, at yan i-deposit natin sa United Nations at sa mga relevant international organizations. Opo. Dahil kailangan yon upang mabigyan natin ng pagkakataon ng iba't ibang mga bansa, makita nila, kasi ang pangkaraniwang ginagawa, yung iba, aaksipin nila yung ating proposal, yung ating mapa, yung ating submission. Pero yung iba, kukwestiyonin nila, re-rejectin nila.
lalong-lalo na pa nga dito sa panig ng ating karagatan nga, ang daming mga claimants eh. Opo. Nandiyan ang Vietnam, nandiyan ang Malaysia, nandiyan ang China, nandiyan ang Taiwan. Ito mga ito eh. Kaya kailangan, sabi ko, kung magdo-drawing tayo, kasangkot ang international community. Kasi Dapat. gagawa tayo ng ating national law, hindi natin isasaalang-alang ang international law. Hindi naman ganun. Kasi parte tayo ng international community, ngunit umiiral ang international order, legal order. I-rationalize natin, i-harmonize natin yung ating national law na hindi babangga doon sa namamayaning pandaigdigang mga regulasyon. Yun lang sinabi ko. Pagkatapos, pagdidibatihin namin, na sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. So, hindi ka, paano yung mapapaliwanag yung pagkatapos sinabi ko raw na ang KIG is not part of the Philippine territory. Kailan mo naman sinabi yun? So, sabi ko, para maglinaw ito, pwede mo wag na kayong maglagay ng mga kondisyones. Kasi unang-una hindi ko naman sinabi na Formal debate. Parang hindi ko naman sinabi na ang KIG ay hindi parte ng ating teritoryo. Pinag-uusapan lang natin kung paano natin iguguhit, ido-drawing yung saganang hangganan ng ating West Philippine Sea. So habang tinatanong ko ito, kagaya ng dinidiscuss natin, hindi ko malaman kung bakit pinipilit nilang pro-China ako. Wala naman akong sinasabing ito ay sa China, ito ay sa atin. Wala. Sinasabi ko lang, pag-usapan nga natin, hanggang saan ba yung hangganan? Ano? Meron na ba tayong mapa at meron na ba tayong coordinates? At ito ba'y na-deposit na natin? Kasi kailangan yan. Ito naman ang regulasyon. Ba't pa ayaw ninyo na pag-usapan natin para sa ganun malaman ng tao, ano ba talagang pinagmulan nito? Kaya naisip ko tuloy na para liwanagin natin, akalain mo, ito, gumawa mamaya siguro sa bandang huli para ganap maintindihan ng ating mga kababayan. Pagdinig. Ito, ang pagdinig na ito naganap dun sa Commission on Appointments na kung saan nakaharap yung 34 na opisyal ng ating armed forces. Doon ay makikita ninyo, nagtatanong ako, sumasagot yon, pero si Senador Ping Lacson, in-splice niya, kung ano yung tanong ko, yung sagot na iba yung ilalagay niya parang isinagot. parang inedit. I-edit niya, pagkatapos, halimbawa, ang tanong ko ganito, yung sagot, hindi yan ang kukunin niya, kung hindi yung sinagot niya sa ibang panig ng aking pagtatanong. At saka niya ngayon sasabihin, halimbawa, bibigyan ko na kayo ng parang pinaka-gist. Tinatanong ko yung kapitan na nagre-represent nung 34 na opisyal. Alam mo ba ako na yung, halimbawa, yung 4 na occupied territories natin sa KIG ay lampas sa ating exclusive economic zone. Hindi niya masagot yun. Ibig ko sabihin, hindi niya alam. Nasa loob po. Hindi sinabi ko, Kapitan, maging honest ka lang sapagkat ako, I will not take it against you. Sinabi ko nga sa'yo na ako'y naniniwala na lahat kayong ngayon na nandito sa harap namin ay kailangan kayong makonfirma sa araw na ito. Kung hindi mo alam, sabihin mo lang. Kasi ang totoo, nasa labas talaga sila. Tapos tinatanong ko, kaya ko nasabi yun, kaya kita tinatanong dahil nga ako sa napakahirap talaga yung kung paano natin lalagyan ng hangganan yung West Philippine Sea base sa mga batas natin ginawa. Kasi sabi niya, basta hindi niya masagot eh. Sabi ko, napakahirap. Sabi ko, sinabi ko yung mga obstacles. Yung mga legal obstacles, galing na rin dun sa mga artikulo ng UNCLOS. At yung iba pa nga, ay galing na rin dun mismo sa award. Yes. So sabi ko talagang imposible. Alam mo, Kapitan, para magawa mo yan, you will give up. Para madali. Para madali ang gawain mo, you will have to give up the KIG. Ayun. Yung kapiranggot na yun ang pinalalaki. Parang gano'n. Or yung ibang features na ating inoccupy. So yung pinag-uusapan dito is a theoretical scenario. Kasi nga, mahirap eh. Hindi lang mahirap gawin, imposible na gagawin dahil nga ang daming obstacles. Isa na doon, sabi ko, ma-appropriate mo yung high seas na ipinagbabawal ng Article 89 ng UNCLOS. Doon pa lang, barado ka na. Babara ka sa Article 7, babara ka pa sa Article 47. So talaga ka kung hindi ko maisip kung paano mo gagawin. Ngayon, para madali, i-give up mo siguro. Parang gano'n. So, I am not advocating to give it up, but I am only trying to reinforce the argument na mahirap talagang gawin. Di ba? Kagaya na sinabi ko, yung kapiranggot na yun po ang ipinapakalat nila. Di ba, marumi po talaga silang lumaban. Di ba? So parang sa logic kasi, tinatawag namin yan na
partial contraposition. So, kung hindi nila maintindihan yun, nasa kanila yun. Ano? Ngayon, nagtanong uli ako sa kanya, sabi ko, doon sa isa ka akong statement ng DFA, pagka ginagawa mo itong mga bagay nito, halimbawa, yung ginawa ni Tariela, meron kang diplomatic gain o meron kang interest na maaring mag-gain mo So, tinan ko, sa ginawa ni Tariela, what do you think is the economic or diplomatic gain na napunta sa ating bansa? Doon niya sinagot na, kasi hindi niya masagot yun. Sir, sabi niya, we will fight for what is legally ours. Doon niya, okay. So itong salitaan na to, in-splice ni Senator Ping, makikita ko sa inyo mamaya, doon sa sinabi kong, you have to give up. You have to give up the KIG. Tapos idinugtong niya yung sagot na we will fight for whatever is. na para bang yun ang sinagot niya sa akin. na hindi mo dapat i-give up ito. Parang gano'n. At pagkatapos, so isinama niya yung kanyang sariling conversation doon. I congratulate you for standing up to the questioning of Senator Marcoleta. Tapos ipinakita niya yung mga reels, mga stills, yung nung siya nangangampanya ng 2022, nandun pala sa Sakalayan group na nakaano siya. So ano ba anong intensyon bakit hindi po ang tunay na pangyayari ang ipakita natin sa tao? Bakit parang merong panlilinlang? Hindi parang panlilinlang talaga yun. Inedit Inedit niya para makapanlinlang siya. Para masiraan niya ako na talagang sinabi kong i-give up mo yan at sinagot ako ng kapitan, we will fight for what is ours. Tapos kinongratulate niya yung kapitan na matapang siyang sumagot. Para ba lumalabas siya ang bida? Oo, pagkatapos nagbida-bida siya ngayon, makikita mo doon sa mga reels na yon, nakalagay Ping Siya yung gumawa. Sa Facebook yata niya in-upload pa yun. Pero nakalimutan niya, Nelson. Alam mo sa Philippine Military Academy. Iyan. PMA nga po si Senador. Alam naman natin yun. Hindi naman niya ikakaila yun. Alam ko sa Philippine Military Academy, Nelson, ang isang kadete ay ginagabayan ng dalawang pamantayan na inilagay bilang isang tanong. Dalawang tanong yun actually. Sabi niya sa'yo, tanong niya sa'yo, do I intend to deceive? Pangalawa, May intensyon ba akong... meron ba akong intensyon na manlinlang? Mandaya. Mandaya. Yung pangalawa, do I intend to gain undue advantage? So, intensyon ko ba na May pakinabang. makapanggulang ako at magkaroon ng pakinabang? Magulangan kita na may pakinabang. Tapos sabi, ito yung pamantayan. If you can answer no to both, Okay. Sa dalawa, natanong mo. then you are doing the honorable thing. Ayun. So, ibig sabihin, kailangan wala kang intensyong mandinlang. At pangalawa, kailangan wala ka ring intensyon na kaya mo gagawin yun ay para makapanlamang ka sa kapwa mo. So now, mga kababayan, sa tanong na yun, kaya bang sagutin mo, Lacson, ng no? Diba? Ang lalamang ka nga, magkakaroon ka pa ng advantage. Meron ka pang sukli, ayang ibig sabihin. So, kung ang tanong, kung nasagot mo ng no ito, honorable ka. Honorable ka. Paano niyan sasagutin ng no ito? Halimbawa, yung in-splice, ito yung tanong, yung sagot ay... Actually, hindi nga tanong yun Hindi nga tanong yung ito yung statement. Tinatanong ko nga siya ngayon. Tapos idinugtong doon sa kabila. Tatanungin natin siya ngayon, do you intend to deceive? Sasabihin niya, no? Ay, nanlinlang ka na pinagsama mo ikaw ang gumawa Sana man lang kung ibang tao, hindi niya alam, na ipagkamali niya, ginawa pala niya ito. Tsaka siya na, okay lang. Pero sa kanya nagmula At saka nandun siya nung nangyari yan Ibig sabihin, alam niyang hindi yun nandun siya. Hindi yun ang message. Hindi yun ang message. Alam niya na theoretical scenario ang sinasabi ko, it's partial contraposition. Para ba sinabi ko nga Nelson, ikaw naman, sinabi ko nga sa iyo na huwag mong kakainin yan. Malalasong ka dyan. Pero kung gusto mong magpakamatay, kainin mo. Diba? So, hindi mo naman sinasabi, ina-advocate ba ko bang kainin mo yan para mamatay ka? Hindi. Sinasabi niyo lang sa akin kung gaano kasama yun. Sinasabi ko lang, para warningan kita ng doble-doble na huwag mong gagawin yan. Kapag ginawa ko, ganun mangyayari talaga. O hindi ba niya naintindihan yun? Do I intend to gain undue advantage? Siguro. Sapagkat nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo, baka sumikat ka. At saka nilagay niya yung statement niya sa bandang huli. Mamaya, ipakikita natin yun. Ngayon na, para... Hindi, mamaya kasi may di-discuss lang ako. Okay. Mamaya. Mamaya pa. Kasi ang sabi ko kay Direk, unahin muna natin yung unang-una. Baka malito siya Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, nasaan ba ang hangganan ng West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio
sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate of outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga doon sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Opo. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Kasi maraming nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita? May mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami. O isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Sabi niya, West Philippine Sea, atin ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing na traidor doon? Hindi mo sinabing sa China ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Kasi, tingnan mo Nelson, kung tayo lang, alam ba, nandito tayo sa studio. Atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Walang kukontra. Okay. Ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin Kasangkot na sila. Hindi, amin ito. Patunayan nyo, sabi nila. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, Pag sinabi mo- kaharap na natin ang maraming mga nag-aag. Hindi lang naman tayo ang claimants Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Taiwan. Di ba? Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. kinuha ko na mismo yung Ayan na. Volume 2. Ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Ang Volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Doon ay nakadrawing ang... sige, ipakita natin yung... pwede natin ipakita yung isang slide, direct. Ayan, yan po yung ating yan po yung volume 2 ng memorial. Makikita po ninyo diyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Ang dami. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Grabe. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Larawan. Ayan na. larawan, picture. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yang puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. Ito rin yung international water kung tawagin. Yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Tito Island. Ang Tito Island is Pag-asa. sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Pag-asa. Kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles EEZ. So nasa labas po siya. Nasa labas, pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung Kota, kung tawagin ay Lawita, 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat. Pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Sila. Ito Ang mapa gobyerno ito. ang gumawa. Sila pong nagsumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala to, nawala yung mapa. Bakit po, hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Yung KIG. Yung KIG. Kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit ako po bang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, katulong si Attorney Batong Bakal. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila yan. Kasama sila? Kasama sila sa team Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila na traidor, samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Yan. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun.
Eh, sabi nyo nga, labas nga sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako naggagawa ko. Kaya nga ilalaban ko nga Dinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo kako ganito, lalagyan ko ng West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa kung masakop ko. Kakatulungin ko yung number. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Kalayaan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sino? po? Tapos yung ipipilit nila dapat kasama. Sino po ang traidor? Sila. Oo nga, ano? Yan po yung gawa nila eh. Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Kalayaan Island Group, huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. O yan, malinaw. Paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta kanya traidor, inaalis niya, igiba pang doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po napakalinaw niya, sila po ang naglagay West Philippine Sea, kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Na yun sana ang maging West Philippine Sea. Kaya ang gagawin ko, sinaklaw ko ngayon. Kaya yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung blue. nasa kaliwa niya, western side. Oo. Yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin dito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat dapat ganito yung isinabit dapat nila? ganyan ang ginawa nila. Ito itong Spratis na sa baba. Oo nga, ano? Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, Oo. pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Oo. Eh, di ba Sen, bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na hindi mo pwedeng... Ilalaban ko nga kasi ito nga, nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, Oo. in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nakakuha sila sa high seas. Aha. Kaya kailangan nilang i-deposit So, ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos, meron pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo Oo. Ngayon, hanggang ngayon, wala pang nag-o-object sa ginawa ng Mauritius at saka ng United Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung kay IG. Anong epekto nun? Hindi yun, nag-submit kasi sila, mali nga Oo, may ano ba yun? May epekto ba yun sa batasyon na ito na sinabit mo tapos yung doktrina ng estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa ni Carpio at ni Batong Bakal, Hindi ko sinasabing silang gumawa. Ibig sabihin, yung Kasama sinabit sila nila, nung i-submit nila ito. nagpahina sa ating claim. Siguro. Bakit? Yan nga, yung isang mapa, hindi yan. Yung mapa yan ang gusto ko sanang isinabit nila. So dapat nung nakita nilang isasubmit ito, tinutulan dapat nila yon gaya ng pagtutol nila sila inyo ngayon. Sana. Tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng high seas, wala pang nag-object hanggang ngayon. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least bigyan ng pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? Yan po, napatunay. Balik nyo yung unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayo mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Mamaya i-discuss natin yung una kong diniscuss, bakit nila ginagawa ito? Bakit sa akin nila pinupukol ito? Mamaya ikukwento natin. At Sen, sana tayo? Doon Yes. May nagsasabi kasi hindi na kailangan yan. Ayun nga, Pwede na po. para maging malinaw kung ano talagang sinasabi, doon tayo sa eksaktong sinabi. Oo. Ang sabi po ni Carpio. Ito nakita ko ito ilang araw na at maraming nag-share nito na mga supporter ng konseptong ito Ang sabi dito, the rights of a coastal state over its continental self exists ipso facto and ab initio by virtue of its sovereignty over the land. The territorial sea and the continental shelf where the exclusive economic zone and extended continental shelf are found are considered integral natural extension of the coastal land territory. This is expressed in the international law principle of the land dominates the sea. A coastal state has an inherent rights to its continental shelf,
without need of any formality, announcement, proclamation, or occupation. There is therefore no need to proclaim the coordinates of the outer limits of a coastal states. Sino nagsabi PCC. niyan? Justice Antonio Carpio. Ulitin mo nga, sino nagsabi? Retired Justice Oh. Antonio Carpio. Yun ang principle. Okay. International principle. In an ideal world, tama naman yun eh. Pero ideal ba yung mundo natin, Nelson? Lalo dito sa Pilipinas, yung pinag-uusapan. Exclusive economic zone at saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Opo. Okay? Ilan ang nag-overlap na water system dyan? Isa-isayin natin. Sa bandang norte, meron tayong problema, nag-overlap nasa Taiwan at saka China Yan. because of the Pratas Island. Okay? Bandang norte pa rin, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Ito ay problema natin sa Japan at saka sa Palau. Baba tayo sa south. May problema tayo dahil sa Sabak Lane. Yan. So nag-overlap ang ating Aha. EEZ. Yung Sabah, Malaysia. Oo. Meron pa sa Indonesia. May konting dispute. Nagkukulay ang ating Celebes Sea at saka yung Sulu Sea. Ideal ba yun? Kaya nga ang sinabi ng UNCLOS, kung pakikinggan mo, sino na yun? Retired Justice. Si retired justice, okay? Oo. Eh di huwag na natin pakinggan yung Article 75 at saka Article 84 ng UNCLOS. Ano ba sabi ng article? Na kailangan magsumite. Oo. Kasi alam mo, ang UNCLOS pinagmumula ng ating karapatan. Ngunit meron ding partiyan ng obligasyon ng bawat estado. Para maklaim yung karapatan na yun. Kaya kailangan, meron tayong coordinates talaga. Nag-aaway-aaway nga eh. Baka naman walang letra por letra nakasulat na kailangan ng coordinates. So, di basahin niya. Alam nga naman ako pang magbasa sa kanya. Kailangan, basahin niya. Ito, binabanggit ko na nga sa kanya. Article 75 at saka Article 84. Inuobliga po tayo ng UNCLOS. Na magsumite. Oo. Hindi lamang yun. Alam mo kung sino pang nag-uubliga sa atin? Sino? Yung Secretary General ng United Nations. Sapagkat tayo ay miyembro ng UN. Opo. Alam mo, nag-i-issue ng regular na paalala ang United Nations na tayo ay mag-comply doon sa mga regulatory issues. Kagaya, pinagsasamit tayo ng coordinates talaga. Oo. Alam ba nyo ngayon, isipin ito, kailangan malaman ninyong dalawa ito. Obligasyon ito Opo. ng isang partido ng isang treaty. Okay? Kailan ba tayo nag-sign sa UNCLOS Gen? Kailan pa? 1982. 1982 na pala. Ni-ratify ng ating pamahalaan 1984. Okay. Naging enforceable sa atin Opo. 1997 o 1994. 1994. Okay. Sa mga tweed, 1994, 2026, ilang taon nang nakararaan? Oh. Nelson, Mga... mathematician, 32. 32. Tama. 32 years ago. Oh. Sabi ng Article 75, 84, mag-submit kayo ng chart sa mga coordinates. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagsasubmit. 32 years nang nakakaraan. Babasahin ko na para akala ano nyo lang yan No. Interpretation. So yan, nakita na niya. Oh, basahin mo. Article 75. Part of the Convention's provision on the exclusive economic zone requires coastal states to provide publicity for charts or list of geographical coordinates. Yan. Ulitin mo nga yun. List of geographical Ayan, coordinates sana nakikinig yan. defining the outer limits of their EEZ. Oh. Ibig sabihin, Sen, parang talagang banggaan no? Hindi ba obligasyon yun? Ibig mo sabihin, ikaw pinangangalandakan mo ang karapatan mo sa UNCLOS, pero yung obligasyon, hindi mo tinutupad. Dalawang bagay yun, Nelson eh. Tama. Alamin mo ang karapatan mo, sinasaad sa UNCLOS, ngunit gampanan mo ang pananagutan mo, ang obligasyon mo na nakasaad din dito. 84, ano sinasabi ng 84? Yan. Hanggang 75 lang po ito. Sige, basta, total nabasa niya na yung dito pa lang, tapos na tayo. O bakit niya sinasabi? Sinong paniniwalaan mo ngayon? Yung UNCLOS o yung sinasabi niya? Makikita po ng ano natin ngayon. Bakit po kailangan ng coordinates? Ang dami po kasing disputants ang daming claimants Tama po. Para hindi magulo, yun lamang yun lamang pong sasabihin ko sa inyo, meron tayong tinatawag na International Seabed Authority. Okay. Yan po ay may kinalaman sa mga vessels na nag-explore po ng oil and gas. Mga ganyan, saka ibang magnetic minerals, ano? So, exploration naman po ito. Okay. Ibang genetic minerals, I'm sorry, no? Sana kung ang pakay mo lang ay maritime scientific research.
MSR. Ayan, kakaraniwan may consent na yan kasi kailangan ng pangmundong ano yan eh. Ano yan eh, agham yan eh. Opo, Para science. malaman natin kung Ganun ano. pala yun, oho. Yan, walang masyadong problema yan eh. Masyadong tututo. Pero pagka pumalaot ka, at ang gagawin mo ay exploration, oil, gas, Ayan. and genetic minerals, Aha. ay, i-guide ka ng seabed authority kasi nasa ilalim na yan. Kaya nga yung continental shelf mo, kailangan yan eh. Opo. Kung wala kang coordinates, hindi ka basta makakapasok dyan. Ayun. Sasabihin ng ano, pag may coordinates, kung wala kang kaya pala pasok sa atin yung mga yan eh. Paano, kasalanan lahat ni Justice Carpio, sinabi niya, hindi na dapat magkaroon ng coordinates. Kaya siguro po ngayon, papasukan tayo ng lahat ng mga nag-explore na yan. Sisihin po ninyo siya. Kasi ayaw niya magbigay ng coordinates eh. Oho. Hanggang ngayon po, ay wala pa po tayong coordinates pagkatapos ng 32 taon. Alam niyo kung bakit? 32 Ayun, years. Kasi pinayuhan nga ni Carpio na wag na maggumawa. Kaya nga siguro. Oho. Ngayon, madali namang kwentahin. Na pag sinasabi natin, alam mo, sinabi ni Jen, sinabi ni Nelson, sinabi ko na rin, hanggang ngayon po, after 32 years, bakit hindi po tayo makapag-submit, makapag-deposit ng chart at geographic coordinates? Mali ka naman eh. Oo. Ang dami na namin sinabi. Puntahan po ninyo yung website po ng Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea. Dualos. Dualos, Real yes. time po ito. Yan po, ibibigyan po kayo ng update kung ano po ang naisubmit na natin. Tayo, transparent tayo eh. Ang sinasabi natin dito puro totoo. Walang panlilinlang, walang pandaraya, walang panliligaw. Yan ang patakaran ng istasyon na ito. Ng sagalang ng Hindi pamamayan. kagaya ng senador na binanggit natin kanina, yung tanong ko, kinuha niya sa ibang sagot. Pinaglalaban niya at pagkatapos papasok siya, parang akala mo siyang national hero. Mamaya, i-discuss natin. Alam mo kung bakit nila ina-avoid ang coordinates? Hindi nila talaga kaya gawin ito eh. Ganun ho. Talagang imposible gawin, ano? Samantalang hindi naman siyang gagawa. Ang NAMRIA ang gagawa niyan eh. Eh di tulungan natin ang NAMRIA. Pag tulungan natin, ilaban ang saganang atin. Kung mahirap, hindi baling mahirap, pero tangkain natin, kagaya ng ginawa ng Mauricio, sinasabi ko sa iyo. Opo. Kinuha nila yung parte ng HISIS para makapag-declare sila ng Chagos Archipelago. Ang Brazil, in-enclose nila yung St. Peter at saka yung St. Paul, Opo. taking part of the HISIS. Iniintay nila kung may mag-object. Fortunately, walang nag-object. Kahit na ang Amerika hindi nag-object, baka sakaling maging katanggap-tanggap yun. Ano? Bakit hindi natin gawin? Ba't di natin ilaban? Hinahamon ko lang sila dito pagkatapos ako ngayon ang gagawing traidor, senador, hindi kasi nila kayang gawin. Alam mo kung ba't tinatago ang coordinates? Bakit daw po? Bakit? Nakakalimutan na ba natin ang bangungot tungkol sa flood control? Di ba? Kaya tayo opo. nagkanda, Nagkaganito-ganito, nagkagulo-gulo na. nagkahetot-hetot, sabi nila, hindi ko alam. Kasi nga, yung coordinates mali-mali. Coordinates din. Opo. Coordinates din ang problema eh. Yes. Oo, nakita mo? Wala naman palang ilog doon. Oo. Pati ang Pangulo na namali doon sa Kaya coordinates nga, nila. isip-isipin mo yung discrepancy between, sabi ko, between 70 meters to 400 meters. So may nawawalang river, may nawawalang lake, may nawawalang kung ano-ano. Uulitin ba ninyo ang nangyari na bangungot kamakailan lamang? At ngayon sasabihin nyo na naman, hindi importante ang coordinates? Ito, bansa na lang natin. Ngayon, pinag-uusapan lang natin flood control. Puro tubig ang pinag-uusapan dito. Ngayon, isasangkot nyo na naman ng West Philippine Sea. Gusto nyo mag-drawing, hindi nyo alam kung saan kayo magsisimula at saan kayo hahangga. Tapos sasabihin nyo, ako may pakanan nito. Kayo po eh. Kayo po nagsimula ng mapa. Inalis po ninyo ang KIG. Tapos maghahanap po kayo ng kontrabida sa akin. Hindi po ako papayag dyan. Yung Di ba? Yang coordinate na yan, di ba? Yung last hearing yata ni Lacson, they spend so much time ipaliwanag yung wrong coordinate. Di ba? Imbis na hanapin yung mastermind. pala nila, ibinenta. Sa akin nila ibinibintang. Ibinibintang, ano? Sa akin ibinibintang. Mapasama nila ako, magiging bida sila, pero dinaya nila ang taong bayan. Correct. Dinaya nila. Ito'y deliberate na pandadaya. Sana ito'y maintindihan ng mahigit na nakararami nating kababayan. Sana, no? Kasi talaga ngayon sa social media, Palagi ko, ngayon, sobrang laganap fake news eh. Sabi ko nga, kung nakikinig, yung Vice Mayor ng Kalayaan. Nakalayaan, opo. Kasi na-interview siya sa Sa isang palatuntunan po. sa GMA, Opo. whatever, sa isang palatuntunan. Pati yung mayor. Nakiusap naman ako na pagbigyan nyo rin ako. Kinausap naman nila ako, nakapagpaliwanag naman ako. Ayun. Ganun po. Oo, kaya unti-unti naliliwanagan sila ngayon. Pwede ba nating ipasinag yung parte na pinagsama-sama, in-splice ni Senator Ping? Ito na yung kay para Lacson. palitawin niya, para lang imali niya, dayain niya, iligaw niya, linlangin niya ang mamamayang Pilipino. Sige po. Direct. Sige pa. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way beyond our EEC.
wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone? Being a member of the armed forces, ours is our rights and our future, and we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Nakita nyo? Nakita ninyo? Oo. Samantalang nung tinatanong ko siya, alam mo ba, Kapitan, na yung mga ibang features na ino-occupy natin ay labas sa ating exclusive economy. Hindi siya sumagot. Opo, Hindi tahimik niya siya kaya nga sabi ko, huwag ka mahihiya, be honest, Kapitan. Wala sila kako sa loob ng ating exclusive economic zone. Pero opo. sinabi ko nga, I will not take it against you. Opo. Ngayon, ang tinanong ko uli, yung nga sinasabi ko, anong political gain, anong economic interest ang ating makukuha kung papayagan natin si Commodore Tariela na hiyain sa magitan ng mga caricatures ang mga heads of state Opo. ng ibang bansa. Sinabi niya, we will fight for... Opo, doon niya pinasok yun. yun ang naging So sagot. pinagsama-sama po niya, para sa ganoon, akala mo, pinag-give up ko, sumagot, ilalaban po namin yan, kinongratulate naman niya, nakita niyo kung paano niyo pinagsama-sama? Oho. Nakakahiya ang senador. Ilan na po doon sa 67 na contractor ang ipinaimbestigahan ninyo, Senator Lacson? Yan po sana ang pagtuunan nyo ng pansin. Hindi ko po maintindihan kung bakit ikaw, meron kang parang, hindi ko po alam kung, are you jealous? Nagsiselos ka ba? Dahil sa magaling talaga si Senator Marcoleta, hindi niya kailangan yung may kampi-kampihan, hindi niya kailangan yung nakadikit ka sa oligarko o nakadikit ka sa may posisyon. Hindi niya kailangan. Malinis po kasi. 'Di ba? At saka nakita ninyo, ang galing talaga ni Senator Marcoleta kasi ang tinutuntun niya lamang po ay yung tama lamang. Hindi yung pag may kumalabit sa tabi, ay biglang liliko. 'Di ba? Katulad ng parang ginagawa mo. Biro mo, ang dami mong pinangalanan, ang dami mong binanggit, 67 contractor, tapos 15 congressmen binanggit ni Diskaya. Sino po sa kanilang inimbitahan no? 15 contractors ang binanggit ni Marcos. Sino po sa kanila ang pinatawag nyo? Tapos si Senator Marcoleta ang magaling magtrabaho, parang yan ang pinag-iinitan mo. Para kang merong jealousy eh. Kasi noon mo pa pinag-iinitan si Senator Marcoleta, noon pa. Nung kay Sergeant Gutesa. Nagpalabas pa yan mga kababayan, natatandaan nyo, na meron daw pong kontraktor na bibisita, pumunta daw po sa kwarto ng isang senador. Pero sa palagay natin, alam niya na hindi yun pupunta kay Senator Marcoleta, pero ipinakalat niya sa media. Diba? Kahiya ka naman. Para bagang ang dating, kinakampihan niya yung si Captain Pilar kasi nga Oo. yung mga sagot daw niya. Samantalang Sa mga ang tanong pinag-uusapan naman namin doon, nung i-give up mo ka ko, Oo. para hindi ka mahirapan sapagkat hindi mo maidodrawing talaga ang West Philippine Sea. Ang layo. So, gusto ko siyang tulungan sa kanyang paghihirap na sagutin na talagang hindi, kung nga yung mga namriya, hirap na hirap siya pa kaya. yung kapitan. Talagang hindi mo ka ako magagawa. Para magawa mo yan, para makumpleto mo yan, you give up your KIG. Oo. Doon niya kinuha yun. Oho. Pagkatapos naglabas siya ng marami pang mga pagpapahayag. Hindi ko lang naibigay kayo, pero babasahin ko. Kasi feeling niya, Sen, mukhang na Ito, pakikita ko, gawa niya ito, niya galing ito, babasahin ko lang. In geopolitics, sabi Ano niya. tayo? Sige, ipakita niya sa Itong ganito? Yes. Yan. Sige. Sige, paano po laban, Sen? Habang Sabi niya, in geopolitics, Okay. the most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors Oh. who are willing to sell their country in exchange for Ayun what's na naman. in it for them. In intelligence operations, it is called recruitment in place. Unang-una, bakit dinefine niya yung geopolitics ng ganito? In geopolitics, sabi niya po. Geopolitics daw ito na ang most common sources of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what is in it for them. Paano napunta
doon sa pag-uusap na meron pala siyang pinaghihinalaang mga homegrown traitors Diba? na gusto lang ibenta yung sarili nila. Meron naman siyang tinutukoy dito eh. Kasi ibenta ang bansa. Samantalang ako, tinatanong ko lang paano natin iguguhit ang West Philippine Sea. Ngayon, isinangkot niya yung geopolitics. Ano ba definition ng Explain talaga ng geopolitics? geopolitics. Bakit yun ang kanyang Yun ang kanyang premise. Hindi ko alam. Oh. Dapat hindi geopolitics ito. Papalitan natin. In dirty politics. Ayun. In dirty, maruming politika. Oh. Siya nagpasimula nito eh. Hindi geopolitics ito eh. Dirty politics ito. Kasi ang geopolitics is a study of how geographical factors such as location, natural resources, climate, and topography influence international politics, foreign policy, and power relationship between nations. Yun ang geopolitics. Ang layo naman. I-define niya sa pagkuha ng mga impormasyon, nag-i-involve ng mga traitors, homegrown traitors, ewan ko kung sino na naman ang kanyang tinutukoy. Pag pinatutungkulan na naman siya. Oh. Mahilig siya sa ganito eh. Mahilig. Sana tigilan nyo na po na ang hilig ninyong magbintang na may mga traidor. Tanungin po ninyo yung ibang mga tao dyan, mga kababayan, na binabayaran po talaga ng ibang bansa. Alam natin lahat yan na mayroon dyan. Meron pa tayong naririnig dyan. Di ba? Kaya ba malakas ang loob mo, Tariela? Palagi kaming may naririnig na laging nasa tabi mo eh. Or laging nasa likod mo. Yung bang, wala akong ebidensya dito, naririnig ko lang. Sino po ba itong retired US Colonel Ray Powell? Sino po ba yan? Di ba? Ano po yung tinatawag nilang strat base na ang mga member doon ay kasama itong sila Carpio. 'Di ba? Meron po tayong mga tao sa Pilipinas na binabayaran sila ng taga-ibang bansa. Hindi po 'yan sikreto. Pagkatapos yung naman kayo sasabihin niyo may mga traidor dahil meron lamang mga taong ayaw makipag-away. Ayaw mawalan ng benefit or trading partner na pinakamalaki. Dapat po mga kababayan sabihin natin dito sa mga tumatawag na to sa nakikipag-away palagi na gusto nilang parang anuhin, yung away sila ng away ba sa China. Sana po itong mga to gumawa kayo ng signature. Pirmahan ninyo na once na may mangyari sa ating mga OFW at pauwiin sila, kayo po ang magsusupply ng trabaho sa kanila, pati sa kanilang pamilya. Ang yayabang ninyo kasi magaganda ang buhay ninyo eh. Wala kayong pakialam kunyari pag sa eleksyon na, uy mga OFW, we love OFW, bagong bayani. Pero wala kayong pakialam. Halos kalahating milyon. Kung hindi ako nagkakamali, meron tayo sa China, sa Hong Kong, sa Macau or something. Kung gusto talaga ninyo ang kapag-away, pirmahan nyo muna yan. Sasaluhin ninyo yung mga OFW na either pagdidiskitahan, pauuwiin. Pero kung hindi nyo kaya, nasagutin yung kanilang mga kabuhayan, na parang ginagago nyo ngayon dahil wala pang eleksyon, di ba? Wala kayong pake. Bursan nyo lang ang pakialam nyo, mayayaman kasi kayo. Tigilan nyo nang tawag-tawagin ang kapwa ninyo Pilipino na traidor. Ganito. So, dinipan niya yung geopolitics sa kanyang sariling imahinasyon. Nakialam na naman siya sa debate namin Ngayon. na sana matuloy na. Gumawa na naman siya ito. Nandiyan ba sa ating screen yan? Ang dami niyang pinakikialaman na hindi naman siya kasangkot. Ayan. Alam mo sinasabi niya rito? Lacson. Debate on Calayan Islands may affect Pag-asa Islands residents. Ano na naman? Maapektuhan daw yung mga residente ng Pag-asa. Talagang ginugulo niya, tinatakot niya. The debate proposed by Senator Rodante Marcoleta on whether the Kalayaan Island Group belongs to the Philippines. Wala naman ako sinasabi tungkol dito kung kasama. Sila nga ang naglagay sa mapa, hiniwalay nila may not only be agonizing and pointless, but could potentially affect the basic right of abode of the Filipinos already living there. Lacson thus appealed to retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, University of the Philippines Professor, Attorney Batong Bakal, to spare Filipinos from such debate. Parang nagmamalasakit siya na. May bahid ng pagmamalasakit. Ang daming pagsasawsaw na hindi ko maintindihan. Anong balak mo ba rito? Kaya nga tanong ko sa inyo kanina, Okay. yung dalawang tanong,
sa isang kadete sa paggabay at sa pamagitan ng dalawang pagtatanong. Do I intend to deceive? Do I intend to gain undue advantage? Dapat palang isasagot mo rito ay hindi. Okay. Para ikaw ay ituring na honorable. Masasagot niya ba ng no itong ginagawa niyang ito? Hindi. PMA ito, Philippine Military Academy. Dalawang tanong ang gagabay sa isang kadete. Opo. Bakit niya, ito tinatanong ko sa kanya, ba't niya ginagawa ito? Ito pa, sa Twitter, X. An earnest appeal to Justice Antonio Carpio and Attorney J. Batong Bakal. Let's spare our country, especially our kababayans from Barangay Pag-asa, KIG, Palawan, from the agony of another pointless debate that might put into question their basic right of abode. Paano, ayaw ba niya na malaman nila na puro mali ang kanilang pinagsasabi? Ito yung kaniyang Ayaw lang po talaga nilang magkaroon ng debate. Kaya di ba sabi nila, itong si Carpio, gusto niya dalawa lang ba kung topic nila? Bakit dalawa lang? Ay West Philippine Sea ang gusto ninyo, ang ibinibintang ninyo. Dapat the whole West Philippine Sea. Para malaman ng taong bayan na kayo pala ang nagdrawing ng mapa na hindi ninyo isinama ang KIG. Di ba? Kayo pala. Hindi nyo isinama ang KIG dyan sa West Philippine Sea. itong pagtakpan eh. Ang dami niyang gustong pagtakpan. Baka magkakakalataan Bakit hindi bigyan niya ng malaking pagpapahalaga kung paano niya gagawan ng ending yung Blue Ribbon Committee. Correct. Na hanggang ngayon, yung kanyang draft na hindi maliwanag, paiba-iba. Hindi malaman kung saan tutungo. Ano bang ginagawa niya? Ito ba'y para palabuin ang issue ng flood control? Doon pa lang eh. Ito yung hinahanap sa iyo ng tao. Dito ka hinahanapan ang output. Ninakaw, nilimas ang kabang bayan. Pero pa iba-ibang pinatutungkulan. Sabi niya, i-charge natin si ganito. Ngayon, hindi na natin i-charge. Ano ba talaga? Saan ba talaga patutungo ito? So, imbes na ito ang bigyan niya ng focus, ng attention. pinaka-focus ng attention sapagkat ito ang kailangan ayusin mo, naghihintay ang milyon-milyong kababayan mo. Dahil ikaw ang chairman yan. Pagkatapos pupunta ka na naman dito, pati yung pagliliwanag sana, para ngayon ay mapag-usapan ang lahat ng issue, may kinalaman sa masalimut na issue na yan, sasabihin mo na naman, wag na kayo Huwag na kayo makipagdebate. Ano bang pakialam mo dito? Di ba? Lahat gusto niyang pakialaman. Kung sila magdebate, ano nga naman pakialam mo? Di ba? Lahat mo na lang pinapakikialaman except na hanapin ang mastermind sa nagnakaw ng more than 1 trillion sa flood control anomaly. Hindi po namin ang dami pong nangyayari mga kababayan pero wag nating kakalimutan itong flood control na anomaly na ninakaw po nila ang more than 1 trillion. Hindi po natin makakalimutan yan, lalo na meron na namang mga nagbaha-baha na naman. Di ba? Dalahin ninyo sa taong bayan yung magnanakaw, yung mastermind, yung nagpasimuno. Hindi si Bong Revilla ang nagpasimuno dito. At hindi rin si Saldico lang. Remember that. At hindi po yung mga maliliit na sapsap. Alam namin yan, alam nyo yan. Enough. Matagal nyo nang niluloko ang taong bayan eh. Bakit hindi ninyo maiharap ang mastermind? Siguro baka sabihin niya bilang senador ng bayan, siyempre baka may pakialam din po sa Sen, di ba? Pakialaman mo yung talagang makabubuti sa bansa natin. Correct. Bakit pagkapagliliwanag, nakikialam ka? Pero yung paglalabo, pinipilit mo. Itong pinag-uusapan natin yung flood control eh. Ito yung liwanagin mo, huwag mo palalabuin. Hindi pa tapos dito sapagkat kung sakali makakuha kayo ng pipirma. Kung sakali lang magtagumpay kayo, makakuha kayo ng pirma na labing isa. So it becomes the majority report. Okay. Okay? Majority report. O i-adapt natin. Okay? O paano ngayon? Pagtayo mo ngayon, ididepensa mo sa plenary yan. Yun ang Diba? proseso. Yun pala. Ito yung dapat nating bigyan ng pagpapalaga. Nilimas ang kabang bayan. Hindi mo pa nga naliliwanagan eh. Ang daming malabo dito. Ang daming pinalabo dito. Pati direction hindi na malaman. Pati coordinates. Pati coordinates. Noon pa sinabi ko na pagkatapos tinangka nilang basagin. At tapos bandang huli, inamin na naman. Ngayon sabi niya, I'll make one emphasis.
Opo. I will go wherever evidence leads us. O yun na nga, tindi nun, Sen. Oo. Oo, natatandaan ko yun. O ano ngayon, papunta lahat sa sapsap. Di ba? Nabanggit sa Papunta inyo. lahat sa sapsap eh. Yung ba yung direction, pupuntahan natin ng mga sapsap? Yung sabi niya, di ba, kung saan daw sila dalahin ng ebidensya. Ang problema po, marami na po mga ebidensya na dinadala sa kanya, pilit niyang inililiko. Ano na naman ang lumabas? Text messages, ng palitan ng text messages nitong sila Adrian Bersamin at Bongbong Marcos. Hindi mo imbestigahan yan dahil presidente siya? Bawal ba? Talagang direksyon yan, Sen. Kasi Oo. ayaw niya paabutin yung palalaking isda eh. O kaya siguro, yung sa paggawa ng West Philippine Sea, Yun ang baka nakitang sinakop nila alternatibo. sapsap lang. Paano yung KIG? Tinatanong ko ulit, titingnan po ninyo, balikan po ninyo yung mapa. Bakit po ninyo hiniwalay Ang KIG. ang KIG? Hindi po kaming gumawa niyan, ginawa po ng ating pamahalaan. At nung isubmit po yan sa tribunal, kasama si Justice Carpio, kasama si Batong Bakal. O alam nila. Alam nila pero hindi sinasabi. Lagi lang silang atin to. Pero hindi nila sinabi na hindi nila isinali ang KIG. Kalayaan Island Group. Sinabi ba nila? Sino sa kanila ang nagsabi? Sino? Yung mga sigaw ng atin to. Tama. Malinaw na panlilin lang yan sa taong bayan. Gusto nyo lang galitin ang taong bayan. Kayo naman pala ang hindi naglagay. Nagsama dyan sa West Philippine Sea. Sa ginuhit ninyo. Aha. Tapos Ngayon, ang mangyayari ngayon, stopel. Hindi na natin kayang baguhin yon kasi sinabit natin Naisabit dyan. na, oo. Hindi lamang yun, ha? Marami pang mapang ganun din ang uri. Wala. Hindi lamang yung pinakita, isa lamang yun doon sa pinakita ko. Pagkatapos sasabihin nyo, merong isang traidor. Tapos kayo ang sasabihin, Oo. hindi nagsasalitang hindi teritoryo ng Pilipinas ang KIG. Pagkatapos sa akin yung sasabihin, Parang ipinamimigay niyo raw ang KIG. pagkatapos hahamunin pa ako sa sinabi kong whether or not the KIG is part, kayo nga ang nauna eh, iniwalay nga ninyo eh. Aha. Pero ano pa ang original version? Alam ng mo, Sen? kaya hindi ko na Uli kayo pala ang hindi nagsama niyan. hindi ko muna nilabasan. Ayaw kung kahit papano, siyempre yung gobyerno nagkamali siguro. Bakit ganun? Oo nga Pero po. napilitan na rin ako eh. Papano, sa akin ipinupukol ang pagkakamali na sila ang gumawa. Pagkatas pagtatakpan nila yung kanilang pagkakamali. Baka Justice Carpio, Ayan. meron ka pang isang araw tatalakayin namin kung paano mo Pakinggan ninyong mabuti ito mga kababayan. Delikado ka, sir. Justice. pinamigay ang halos 242,000 Oh, square nautical miles ng ating territorial sea. Ay, napakalaking bahagi ng Oo. Pilipinas doon, Sen. Yan ay yung pinaka ebidensya ng treason. Alam mo kung bakit yan? Doon sa kanyang ginawang pagdedesisyon, inakala niya, Ito po, Sen, desisyon na po niya ito, ha? Pero desisyon niya ito. Okay. Ito, maalala niya, sasabihin ko sa kanya, Magaliona Magaliona. versus Ermita. Okay. No. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha ng tayo ng ganansya sa ating exclusive economic zone. Lumaki nga, sa palagay niya, ang exclusive economic zone, ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles. Territorial sea yun, Jen. Ibig sabihin, parte ng ating territory. Yes, Ala. Yung maritime rights, limited lang yun. Limited Economic lang po rights yun. lang yun. Oo. I charge him treason for this. Ala! Pinamigay mo kaya? Baka naman... Wag ko na lang sabihin. Pinamigay mo lang kaya? Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Territorial rights po yun. Kasi sa ibang bansa, pag pumasok Ayun po ng nga, ibang kaya bansa, ayaw yun, nilang iba- makipagdebate kasi sasabihin ko lahat ito eh. Hindi na nga makikipagdebate yan, Sen. Hindi, Kaya pala, ang gusto ni Justice, retired Justice, siya ang magbibigay ng topic na dapat pagdebatehan. Pero ang itinatapon ninyo kay Senator Marcolita ay yung buong West Philippine Sea at ang KIG na kayo naman pala ang hindi nagsama sa West Philippine Sea. debate yan, pilitin nyo. Hindi, sinabi na may ano na eh, may ano Oh, na- etin mo, dahil nga sa sinabi ni Ping Lacson Yan. na sinabi niya na geopolitics, ang pagkuha ng impormasyon sa mga traidor, bla bla bla. Gumawa rin ng pagpapahayag. Itong Justice Carpio, sinabi niya, I intend to revise. Sabi niya, sana ma-revise natin ang Foreign Service Act. Sa DZBB, interview siya. Ha? Para daw malaman, baka may mga Pilipino na nagsisilbi na foreign agents at binabayaran ng China.
So, nasabi na nga natin ng isang araw, nakalimutan niya, yung anak niya nagtuturo sa University of Beijing. Aha. Sama-sama sila, nakikita mo, magdidikit-dikit sa isang larawan na sila magkakasama. Aha. Kung basahin mo yung dyaryo ngayon, yung isang manunulat sa, hindi ko alam kung Inquirer yun o Ambet Ocampo. Opo. Isang malapad na dyaryo na lang po. May isang malapad na dyaryo, binabanggit na naman niya yung mga naunang mga mapa na pinagsasaligan ni Justice Carpio na, ayan, sabi niya, hindi kagaya ni Marcoleta na pinamimigay niya. Sabi na naman niya. So, iba yung narrative nila, gumawa sila ng sariling narrative, sila-sila. Opo. At Na pagkatapos pinamimigay ngayon, nila, pagkatapos, merong isang opisyal Oho. ng relihiyon. Opo. Hindi ko nababanggitin kung anong relihiyon, kung anong pangalan, kinocongratulate niya yung ginawang resolusyon ng mga dilawan sa House of Representatives, gumawa ng resolusyon congratulating the gallantry, the valor, Opo. and the yung katapangan, kabayanihan ng mga nakatira sa KIG na magpahayag ng kanilang na gusto yata nila kung gawing persona non grata, parang ganyan. Nakita mo na kung kanilang ginagawa. Opo. Kaya inuudyukan Gumagawa na talaga sila nila ng eh. pelikula. Opo. Kaya si Commodore Tariela, gusto niya akong hilain papunta ron para hiyain nila ako, di ba? Nakikita niyo na kung ano yung kanilang gusto mangyari. Ayun. Kailangan po malaman ninyo, mga kababayan, kung ano po ang buktot na hangarin ng mga tao sa likod ng gumagawa ng isang naratibo. Pero ang batayan po nito ay panlilin lang sa inyo, panliligaw, pandaraya sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Pero teka lang, Sen, doon sa punto ng debate, binabanggit mo kayo na ano ba ang importansya at kung halimbawa magkakaroon kayo ng paliwanagan, kasi sabi, may nakikita akong usapan, binigyan na nga niya kayo ng dalawang specific na topic, gusto niyo naman na niya, broad, walang topic, baka lalo tayo magkagulo doon, walang paksang pag-uusapan. Kasi West Philippines nga lang eh. Yun, Paano nyo i-drawing? Kako lang. Dinrawing nyo kasi, hindi nyo sinama. Kaya nga inunahan ko na eh. Kasi baka sabihin niya, hindi, gusto namin yun, bakit ganyan ang drawing na pinadala nyo sa tribunal? So, ibig sabihin ngayon, barado na tayo ngayon. Gusto nating baguhin yan. Sasabihin niya, teka muna. Nagsubmit na kayo nito eh. Meron na kinahon ng Anong tawag doon? Stopel. Stoppel palang tawag doon. Hindi, pero sa tingin ko naman baka matuloy pa po yung debate, Sen. Kasi sabi nga namin ni Nelson, sana merong may mga grupo na pumagit na para pag-usapan kung ano talagang topic. Ano ang Basta wag pag-usapan. lang, topic nga is West Philippines Sea. Kasi dito na ako minamarkahan na parang ako pang nag-traidor, samantalang silang pangunahing traidor. Yeah. Ayun. Sabi niya, ito, ano Sana naging maliwanag. Opo. Sa amin, Sen, maliwanag. Panood natin ay maliwanag din. Kasi merong iba, sabi nga namin, kahit anong paliwanag nyo, ayaw talagang tanggapin eh. Hindi ko naman ginagawa ito para sa kanila eh. Ayun, tama kayo. Wala sila sa akin eh. Alam mo, Opo. mas importante sa akin, yung mga kababayan natin na kayang tumanggap ng katotohanan at Yan. katwiran. Yung Marami confirmation. yan, ang pinakamarami. Oho. Marami po talaga ang mga taong matuwid kung iisipin natin. Kasi wala naman po talagang dapat pag-awayan. Siguro po talagang itong mga to ay talagang ang iniisip lang nila posisyon, makasama mga oligarko na para magpatakbo ng ating bayan, pera, power. Yun lang. Hindi po nila, ang tingin nila siguro sa atin, mga ipis lang. Kaya wala silang paki eh. Biro mo na hindi man lang nila inipapaliwanag na kayo pala. Hindi nyo pala sinama ang KIG dyan sa West Philippines na drenowing ninyo na dinala-dala mo pa sa tribunal. Sinong nagsabi dyan sa mga dilawan na yan? Sa mga mahilig magtatatawag ng traidor kayo? Pro-China kayo? Yan ang ayaw kung kahit sino ilinlangin sila. Correct. Kasi madali silang gumawa ng naratibo, kagaya ng pinidiscuss natin kanina. Ayaw kung may malin lang doon. Huwag po ninyo kaming lilinlangin na matagal na kami nagkakaroon ng suspicion na niloloko nyo kami pagdating dyan sa West Philippines Sea. Di ba? You're playing with people's emotion. Ginagago nyo kami eh. Ayaw kung may mailigaw doon, mahirap yun. Kaya gagawin ko lahat ng aking magagawa para sa ganun, ituwid ko yung ginagawa nila na yan. Yan ang ayaw nilang discussing ko. Yan ang Correct. ayaw nilang paglabanan namin. Correct. Kaya nilimitahan kayo. O kaya nililimitahan ako. Correct. Yun lang limitasyon, maliwanag na doon eh. Patutunayan niya raw na mali yung sinabi ko na there is no such thing as West Philippine Sea. Hindi man lang niya binalikan kung paano, bakit ko sinabi yun.
Hindi man kailangan ng debate yun. Balikan mo lang bakit ko nasabi yun eh. Tama. Di ba? Sabi ko nga, wala naman kayo pagkatalunan sa O, issue na yun. pagkatapos sinabi niya na, sinabi ko rin ng HIG ay, kung HIG hindi parte ng territory. Hindi ko nga sinabi yun eh. KIG, opo. Kayo nga ang gumawa. Hindi nyo sinabi pero ginawa ninyo, hiniwalay ninyo ang Kalayaan Island Group. Malinaw na malinaw yun ha. Exhibit A yun. Nilagay pa nila ha. West Philippine Sea. Pero may hangganan, wala talaga. So kayo pong mamamayan, kayo pong mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group, tinuulit ko po, wala po akong sinabi ang gusto ko yung ihiwalay sa teritoryo natin. Sino naghiwalay? Sila pong naunang iniwalay. 2012 pa po, iniwalay na po kayo eh. Hindi lang po nila sinasabi sa inyo. Maski si Commodore Tariela, napunta ng punta riyan, hindi po niya sinasabi sa inyo. Inuutulang niya kayo. Bakit? 2012, alam niya na ang mapa na yan eh. Ayan po. Oo nga, no? Sino bang gumawa niyan? Ako ba? Hindi po. Sila. Tapos iimbitahin niya, gusto kong pumunta sa tamang pagkakataon. Bakit hindi? Kaya lang, tingnan mo, Jen. Bakit natin kinakailangan talagang bigyan ng coordinates? Palagi doon ako pumupunta eh. Ba't kailangan natin matiyak ang hangganan ng saganang atin? Dalawang bagay yun, Nelson. Merong involved na fiscal policy. Bakit? Ang budget natin ay sa saganang atin lang. Gumawa ka ng West Philippine Sea, hindi kasaling KIG, paano natin bibigyan ng budget yun? O baka yung pagpunta ko rin, yung gasolina natin, yung sasakyan natin, yung pagkain natin na gagawin, baka tayo ma-charge ng technical malversation. Hanggang ganang lang kasi natin, ito lang eh. Pero balita ko, meron naman doon ata silang... Hindi, teka muna yun, meron yung pag-isa. So, dalawa yung pinag-uusapan natin, fiscal policy and operational policy. Paano yung enforcement? Paano yung pagbabantay ng dagat mo? Baka karating ka ba doon? Hindi eh. Hanggang dito lang West Philippine Sea mo eh. Nandun na ako, yung teritoryo nandun. At it may generate 12 nautical miles from the baseline. Kaya nga sabi ko nga doon sa interview sa akin eh. Siguro yung drawing na sinabi natin kanina, yan West Philippine Sea 1. Pero gumawa din tayo doon, in-close din natin West Philippine Sea 2 para masama din siya. Hindi ganyan na, kamukha yung drawing ko kanina, ay yung isang mapa, yung blue na yung covered na, yan. Yan ang tama, yan ang tunay na mapa. Yan ang guhitan dapat ng West Philippine Sea. Ba't di nila nilagyan? Yung itong mga blue na ito, Sen. Ayan yung blue doon sa may bandang kaliwa ng ating mapa. Ayan Yan. Kasi nandyan na yung mga Yung pictures KIG. ng Spratlys. Parte ng Spratlys, ito yung Kalayaan Island Group. At saka, Sen, yan naman, pwede mong ipakiusap dun sa mga may claimants din dyan na ang kine-claim mo lang dyan Kaya nga negotiation eh. Kaya nga negotiation eh. Pero dapat Hindi ganyan ba? ang isipin resent nila. Oo. Kailangan may paliwanag sa lahat ng mga kababayan natin lahat ng bahaging ito. Alam mo ba nung ating i-ratify ang UNCLOS? Jen? Opo. At saka yung nung i-ratify natin yung ICJ International Court of Justice Statute. Parang yung Rome Statute. Pumipirma tayo dyan eh. Nira-ratify ng Senado yan. Meron tayong dalawang reservation doon eh. Hindi tayo pasasakop sa kanilang pagdidesisyon kung merong issue ng territory at saka delimitation. Kasi alam natin magulo yung lugar natin. So naggawa tayo ng kulatilya dyan. Kaya nga hindi tayo pumunta sa ICJ nung ilaban natin yung Scarborough Shoal kasi territory yun eh. Meron tayong reservation doon. Hindi rin tayo pumunta sa ITLOS dahil meron nga tayong reservation. Pumunta tayo doon sa special tribunal. Kung tawagin pa nga nila, Permanent Court of Arbitration. Mali yun eh. Hindi Permanent Court of Arbitration yun. Ad hoc lang yun. Pumili tayo ng arbiters. At yun, nung makapili tayo, sila ngayon ang gagawa ng arbitral award. Pagkatapos na magawa yung ruling na yun, dissolve na yun. Now, tingnan mo kung magsalita sila, the Permanent Court of Arbitration. Oo nga, hindi naman... Kailangan maliwanagan lahat ito. Kaya kung pre-willing ang discussion, ba't ayaw ba nila ito para magkaliwanagan? Basta usapin. Ayaw po nilang mahuli na niloloko nila ang tao eh. Ginagamit nilang West Philippine Sea para haluin ang damdamin ng taong bayan. Walang hiya talaga kayo. Sa totoo lang. Hindi talaga kayo para sa bayan. Para kayo sa inyo. Di ba? Kasi kung para kayo sa bayan, anong ginagagalit ninyo kay Senator Marcolita? Di ba? Na gusto lang niyang linawin ang lahat. Kasi hindi niyo nililinaw, pinapalabo niyo nga, ginugulo niyo pa. Tapos kayo pa, ang kala mo, kayo pa yung mga bayani. Philippine Sea. Philippine Sea, ba't mamarkahan mo yung? Sasabihin mo eh, atin ito.
Pagdating naman sa tamang pagkakataon, amin ito kanya, ang daming kukontra sa'yo, hindi mo alam paano mo paninindigan yung ganun sa'yo. Kasi hindi mo maituro. Hindi mo maituro eh. Pero dito pansamantala, initially, tinuro nila itong aming West Philippine Sea. Kaya lang nilabas naman yung KIG. Labas naman ang KIG. Oo, hindi ngayon ang mali mo ngayon, magkasalungat ngayon yung mapa mo at saka yung definition ng West Philippine Sea na nasa batas natin. Tama. Kasi sa batas, nandun yung sa West, ang Philippine Sea, include KIG, itong sa Scarborough Shoal, at itong sa... And the maritime feature, sabi niya, ng KIG. KIG. Oo. Pagkatapos gumawa sa ka ng mapa, mapa, wala namang wala KIG. naman sila dyan. Salungat. O paano ipaliliwanag ni Justice Carpio lahat ito? Ayaw nilang pag-usapan ito. Kasi sabi ko nga, O kaya bubulagin nila yung tao, dito lang ako. Nakakita ka ba naman debate, ikaw nagdidikta kung saan lang gusto mong pag-usapan? ang punto nga dyan, Sen, ayaw magdebate kasi magkakabukingan dyan Ay bagay, ito, mayroon na kayo isang naibuking no? Ayoko naman ng bookingan, pero kasi ang ginagawa nila, halatang halata, gumagawa sila ng isang naratibo na akala mo yun ang nangyari. Hindi totoo yun. Gawa-gawa nila, ibebenta nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa mamamayan ng Kalayaan. Kasi parang gusto nila magalit ang mga taga-Kalayaan O, sa inyo. nagagalit ka sa akin Yeah. yan. O, nagagalit nga. Diyan po sila magaling. Kaya nga sabi ko, nilalaro po nila ang damdamin ng mamamayang Filipino. Hindi po talaga sila natural. Gusto lagi nilang may nag-aaway. Alam po ba ninyo ang mahilig dyan? Karamihan po nakalaban ng gobyerno, mahilig dyan sa maraming pinag-aaway-away ang kapwa Pilipino. Bakit? Dyan sila nakaka-benefit dyan pagka magulo ang bansa. Alam ko naman, dahil ang Pilipino, likas na matalino yan, at pag nalaman niya ang kaibayong pananaw at saka yung kaibayong pagpapaliwanag, alam na nila kung sino sisisihin nila. Ayun. Nung nakaraan, narinig ko, ini-interview yung mayor ng Kalayaan, sinusubukan ng tanong, pero matalino din sumagot yung mayor ng Kalayaan magaling. Hindi rin nila basta-basta mahila doon sa gusto nila. May mga binabanggit pa raw siya doon sa UNCLOS na yon. Sabi nila, ang UNCLOS daw po ang batas, hindi ang pangalan ng mapa. Talaga pinipilit nila siya na para bagang yung mapa na gagawin. Walang halaga yan. Hindi mahalaga yung mapa. Importante yung... Ayaw mo naman sundin yung obligasyon mo sa ilalim ng UNCLOS. Pinagagawa ka naman ng coordinates. Ayaw mo naman maglagay. O paano mo rin matutukoy yung hangganan mo? Maski pa paano mo kwentahin, maling-mali sila eh. Bakit nga ganoon, Sen? Retired Supreme Court Justice, ang kanyang statement, no need to announce coordinate of outer limits. Pero ang UNCLOS, ang sabi, you have to publish. Mas marunong pa siya sa UNCLOS eh. Wala na tayong magagawa doon. Yeah. Nabasa kaya yung ano? Nabasa niya siguro pero hindi niya maintindihan. Nakita, hindi maunawaan. Wala akong konklusyon na ginagawa. Paano gagawin mo? Kaya naman niyang magbasa. Palagay ko naman, yung kanyang... Bilang isang abogad hukom, talagang yan, palabas na talaga dapat yan, Sen. Paano nga gano'n? Ba't sasabihin niya na hindi na kailangan? Samantalang ang sinasabi ng artikulo, kailangan. Linaw-linaw. Lalong-lalo. Ang kinukot niya kasi, yung principle. Sabi ko nga sa'yo, in an ideal world, na walang disputants, walang claimants, baka sakaling okay na tayo dyan. Isang perfectong daigdig ang... Sinasabi ko nga sa'yo, ang dami sa lahat ng panig, ang daming claimant, nag-overlap ang ating exclusive economic zone. Okay sana, Sen, yung principle. Kung wala yung UNCLOS na mismo may utos eh. Hindi ba? Andyan, utos na nga, linaw-linaw eh. Yun pa nga eh. Hindi ba? Paano mo ngayon i-execute yung gusto ng mga batas natin? Sabi ng Administrative Order Order 29, na Maria, gumawa ka na ng mga chart at mga mapa na may coordinates. I-submit mo, i-deposit mo sa UN. Kasi yun ang utos. Secretary General. Yun ang utos. Kaya sinunod niya. Kasi alam nila yung ano ng UNCLOS eh. Ngayon, sa Section 4, Section 3 yun eh. Sa Section 4 sinabi, DFA, makipag-coordinate ka sa NAMRIA, mag-submit ka ng formal map ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea. O ayaw mong gumawa ng coordinate, paano ka makakagawa ng mapa? Meron ka bang nakakitang mapa na dinrawing mo lang, wala ka namang batayan? Ito yung gusto kong sagutin nila. Ayaw nilang ayaw ba nilang i-discuss natin? Kagaya ng ginagawa natin ngayon? Kasi nga po, ginagamit nilang panloloko sa taong bayan. Malinaw yan. Bakit nga ayaw ninyong mag-ano ng coordinate? Di ba? Kung yung pala ang utos. Kasi nga, ayaw talaga nilang maintindihan ng taong bayan. Atin lang sila ng atin. Dahil, nirarara nila ang feelings ng taong bayan. Mga walang hiyak kayo talaga. Parang ayaw nila sa niya kasi
magkakaalaman eh. So, So ito, meron pa ako itatanong sa kanya kung sakasakaling magkaharap kami. Naku, baka ano yan? Oh, di, wag na, wag na, baka mamaya. Baka may tumanggal po ng hamon eh. Di ba? Sabi naman makikipagdebate rin po sa inyo. Sabi ni Ka Norbert Del Rosario, Jen, Nelson, Asen, 42 years po yata. Nabanggit natin 32 years daw eh. Pero ang kanya daw kwenta ay 42 years pala. Mas Yung mahaba 32. na pala, Sen. Since 32. 1980, ano? Hindi, 1994. Kwentahin nyo nga. 94. 94 pala. Kasi 84 yung nabanggit kanina. Hindi, 1994. 1994 Tama hanggang... yun, 20 oo. Nung yung force ng ano, yung ibig sabihin, yung kapangyarihan niya ay umabot na sa atin, 1994. Ayun, Yung opo. 1984, nung i-ratify natin. Aha. Okay? Nung pumirma tayo, 1982. Nung nagganap na naging ano sa atin, Aha. it entered into force Opo. ay 1994. Aha. Kaya 32 years na, 32 sabi ko years, nga, tama, opo. ayaw ninyong gawin ang obligasyon. Ayaw Ayaw yung sumunod. sundin. Ayaw Ayaw yung sundin yung sundin utos. ang utos ng Article 74 UNCLOS. Bakit? Aha. O, sabi niya, hindi na kailangan. O, sino paniniwalaan natin? Siya o yung UNCLOS? Sinong paniniwalaan ng mga international community? Dapat tayo ay bahagi ng international community. Opo. Ang pinag-uusapan natin ay karagatan, apektado ang ating international relations. Opo. Kaya, ang umiiral na batas, pasakop tayo doon. May karapatan tayo sa ilalim ng batas na yan. Pero higit sa lahat, meron din tayong obligasyon. Ano, puro rights lang ang kukunin mo, yung obligasyon ayaw mo. Hanggang ngayon, wala nga tayong ginagawa. Ang NAMRIA, 14 na taon, hindi niya may drawing. Ito namang UNCLOS na sinabi 75. 32 years na, hindi pa natin nagagawa. Aha. O pagkatapos ang lakas ng loob natin, atin ito. Okay na, kayo na. Asa ng atin? Basta, Sabi niya, basta atin yan. hanggang 200 nautical miles.